Mga kaibigan, maligayang pagbabalik ho sa Pinas Balita. So ngayon meron ho tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. May bagyo tayo na minomonitor pero nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Aalamin natin yung mga detalye kung ito'y makakaapekto at kung papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero bago natin yung simulan, ako'y makikiusap muna na i-like nyo yung ating video para sa pagtaas ng engagement ng ating update. So ngayon, tignan natin mabuti yung pinaka-latest na update. Ito hong bagyo na minomonitor natin ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Actually, naging isang ganap na ito na tropical storm category at meron pong international name na Halong. Meron po itong lokasyon ngayon na 2,155 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon at may lakas po ng hangin na umaabot sa 75 kilometers per hour. Pagbugso naman na 90 kilometers per hour, may pagkilos po pa northwestward, medyo mabagal yung kanyang pagkilos. So ngayon, ito ho ay wala naman direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero may dalawang senaryo tayo na tinitignan dito. Possible kasi na kahit pa-curve siya, no? O yung kanyang direksyon ay papalayo naman at hindi direkta sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility dahil sa high pressure na nanggagaling dito sa kanyang taas. O yung makikita nyo high pressure na yan at yung kanyang pag-ikot ng hangin ay may chance sa itong magbago o mag-recurve. So ito ay nasa category pa rin bilang isang typhoon category kapag ito ay mas lumayo pa. Pero kahit po ito ay pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility mga kaibigan, hindi naman ito makakadirektang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa kasi masyado ho siyang malayo. Bukod dito sa bagyo na to, meron din po tayong minomonitor na panibagong low pressure area. Dito ho yan, sa may bandang silangan po yan ng Mindanao. Actually, malayo naman ito. May lakas ng hangin na 30 kilometers per hour at malayo yung kanyang direksyon. Hindi rin natin ito nakikitaan ng potensyal na tatama o papasok sa loob ng PAR dahil sa yung pataas niya yung direksyon niya ay pataas o pa-north. So ngayon, ang nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa ay tinatawag natin na habagat or southwest monsoon. Ang epekto po ng habagat ngayon ay nagkakaroon na ng epekto dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa dahil yung nadaanan siya ng bagyong Paulo. So bukas ho ng umaga hanggang sa hapon, asahan pa rin natin ang medyo maalinsangang panahon, magandang panahon, pero sa bandang hapon ay meron po tayong mga cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Aasahan ho natin yan, lalo na dito sa area ng Palawan. Sa area naman po ng Metro Manila, kasama ang ilang bahagi ng ating bansa dyan sa Luzon, Visayas at sa may Mindanao, ay possible pa rin ang maulap na kalangitan lalo na sa bandang hapon at sa gabi, yung mga isolated rain showers or thunderstorm dahil po sa mga localized thunderstorms, no? Sa umaga, sa tanghali, magiging maganda ang ating panahon, though hindi naman yung kompleto hanggang hapon. Bandang hapon, asahan ho natin yung mga biglang pag-ulan dahil sa mga localized thunderstorm. Ngayon, uulitin ko sa inyo, wala hong bagyo na nakakaapekto sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Tanging minomonitor lamang natin ay yung pagbabago sa posibleng maging direksyon nito nga pong panibagong bagyo, no, na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kapag ito po kasi nagbago mga kaibigan, may chance po ito na lumapit dito sa PAR at kapag nakalapit dito sa PAR, yung tropo extension ng kanyang hangin ang possible ho na makaapekto sa ilang bahagi ho ng ating bansa, no? Tulad na aking sinasabi, may mga chances pa na pagbabago sa kilos nito. So patuloy natin yung babantayan at i-monitor. Ito namang isang panibagong low pressure area, hindi natin dapat pangambahan dahil nga po masyado itong malayo sa ngayon. So ngayon din ay nagmo-monitor din tayo sa posibleng pagpaparamdam po, no, ng northeast monsoon or hanging amihan na manggagaling po sa may taas, sa may north, no? At yan ay possible na magsimula pa sa first week po ng November. Pero ngayon napapansin naman natin medyo lumalamig na ho ang panahon. Sa ngayon mga kaibigan, yan muna ang pinaka-short and latest update natin sa lagay ng ating panahon. Huwag nyo din isipin yung bagyong Paulo
ito ay masyado ng malayo sa ating Philippine Area of Responsibility, hinahatak niya rin ng habagat or southwest monsoon. So asahan natin itong week na ito, Lunes hanggang sa Friday, kung wala tayong panibagong banta ng sama ng panahon o bagyo na mamomonitor, maganda ating magiging panahon. Pero sa hapon ho, pinapaalala ko yung chance ng mga pag-ulan dahil sa mga localized thunderstorms. Yan muna pinaka-latest natin. Maraming salamat po.